Hello guys, this is Makurin, ang inyong nani na mahilig sa succulents. Pakikita ko sa inyo ang aking succulent garden na tinaniman ko 1 month ago na. Ito ang kanilang progressive. Mostly 90% na mga succulent na tinanim ko dito ay Echeveria, meron sedum, meron ding crassula, saka may mga green necklace. Ganito ang itsura niya. Mostly sa mga tinanim kong succulent dito ay may ugat. Merong ilan na cuttings. Ang isa sa mga cuttings na naitanim ko dito ay ang imbricata. Ang tingin ko naman maganda ang niya, maganda ang 'di ba ang imbricata, madali siyang maselan to sa mainit na panahon at saka madali siyang mamatay. Pero tingin ko naman maganda yung niya, maganda yung kanyang wala naman ako nakikitang mga naninilaw na dahon. Ito siya. Ito guys. Ang green necklace ko ay ito Itong ito, hindi siya Echeveria, siguro to. Sedum siya, si Green one. Maganda ang progressive niya. Nag-green na siya dahil nung tinanim ko to katatapos lang ng winter dito sa lugar namin, mga mapupula sila. Pero ngayon nag-switch na sila sa summer, kaya magandang senyales yun na maganda ang kondisyon ng mga succulents na naitanim ko dito. Ibig sabihin may mga ugat na may mga bagong ugat na sila. And then meron pa akong isang dito. Ito ay garden din nito, pero ko siyang parang arrangement sa umulan kagabi, nabasa siya, gawa na yung bubong nitong aking garden ay saktuhan lang. Yung nasa gilid na basa ng ulan, pero mukha namang okay lang naman siya. Ito yun. Iba't ibang klase ng succulents. May seda, merong mas marami Echeveria. Ito si Tomikokoro or si ano ba? Hindi ko alam sa English eh. And then ito si Badiba, si Onslow, si Mosan. And then meron ditong Korean succulent, si Round G. Ito naman ay si Shabana, si Pink Frill. Meron din Marcos. Tapos sedum na si Prepera, tapos ito pa. Iba't ibang klase ng succulents. And then dito nabasa. And then dito naman itong part na ito ng garden ko, mga 2 weeks ko lang siya naitanim. Marami din sa mga tinanim ko dito ay parang repotting kasi may mga ugat sila. Ganito ang itsura nila. Nadiligan ko na sila ng 2 times. Mukhang okay naman ang nila, kondisyon nila. Healthy naman sila. Yun ko. Pero meron din ako nakikita nagiging mushy yung leaves. Pero hindi naman natin maiiwasan talaga yun eh. Kahit sino pang pinakamagaling na gardener dyan. Meron talagang mamamatay sa mga tinanim mong succulents. Ito siya.
Ay, yung lupa nga pala niya. Halo-halo siya ng ano. Meron akong hinalo ang garden soil, kanuma soil, akadama soil. And then, nilagyan ko din ng ano, carbonized rice hull. Dahil garden ito, may ano kasi ako nagre-repotting mga ginamit kong ano lupa, yung mga lumang lupa, iniipon ko siya, tapos pag ganito may gagawa ako ng garden, succulent garden, siyang ginagamit ko, tapos dadagdagan ko na lang ng bagong lupa. Ito siya, malaki din to guys, malaki din to guys ang aking ano, aking garden succulent garden. Matagal ko na guys itong pinalanong gawin to, kaya lang medyo busy tayo sa mga ano natin sa pag-ahanap buhay sa pamilya. Pero thank God natupad yung isa kong ano plano, ito magkaroon ng garden, succulent garden. Ito na siya. Ito ay ano nga pala, kahit ano to, succulent garden, ginamitan ko pa rin sila ng ano, pesticide para hindi magkaroon ng mealybugs. Pero hindi rin maiwasan, minsan makikita din ako ng mga ano dito, dangumushi, may mga langgam din, pero ano tayo, wala tayong magagawa, yung mga living things din sila. Na-appreciate din nila ang mga succulents. Kaya go lang sila. As long wag lang nila kakainin yung dahon ng succulents, wala tayong problema doon. Ito guys, ito nga pala malaki dito ay si Fred Ives. Cutting siya guys. Ito. And then, meron din ako dito si Maroon. Cutting din to si Maroon. And then, meron din ako Remani dito. Napansin ko kay Remani kasi mayroon din ako tinanim dun sa isa ko pang garden, succulent garden. Mas gusto ni Remani ang naka-direct sa lupa, sa garden, succulent garden, kaysa mga pots. And then, ayan. Ayan. And then, ito ay si Corolata. And then, ito ay si Paraguanse. Yan. Lugay. Ganyan lang. Lahat nga pala ng succulent na tinanim ko dito ay propagation ko. Mga babies na na-produce ko dito galing sa mother plant na binili ko. Kaya siguro yung isa ko mai-advise sa inyo kung gusto gumawa ng succulent garden, mag-propagation muna kayo para kasi pag pag binili nyo lahat ang succulent na itatanim nyo, tawag dito, mabigat sa bulsa. Madali lang naman mag-propagation nito, succulent. Kaya ganyan lang guys. Hindi, meron din dito si Tarby. Ganyan lang guys. Ay, dahil nga pala, tips ko lang sa inyo guys, dahil garden ito, succulent garden, mas
dinamihan ko ang Kanuma soil para mas ano siya, mas madaling matuyo yung lupa. Para hindi sila babad sa tubig. Yun ang ano, isa sa mga tips ko para sa mga gustong gumawa ng succulent garden. Medyo ano pa, luwag pa dito sa pinakababang parte. Plano ko pa siguro pag may mga ano, may mga succulent pa ako need ng repotting. Dito ko na lang tatanim para ano, mas marami succulent ako maitanim dito sa pinakababang parte ng garden ko. Ganyan lang guys. Meron din tayong momotare dito. Pangalan niya sa English ay si Beatrice ba yun? Ito siya, si Momotaro. Momotaro. Ay guys, nasa Japan nga pala ako kaya ano, medyo iba yung pangalan ng mga succulent ko pero pares lang naman to. Si Beatrice to. Parang, nga si Beatrice. Kung hindi ako magkakamali. And then ito ay si Moonstone. And then si Madi pa. Uy, buti guys nag-video tayo. Merong ano, ito may nagmashi na dito ang dahon, si Paraguanse. Later ko na lang iano ko siya. Tanggalin ko yung mga nagmashing ano, dahon at tapos sprayan ko siya ng ano, ng gamot. Pero okay lang yan guys, kasama to sa buhay. Kasama sa buhay ng mga nagsasucculent. Ito ay si Sedam. And then ito guys, si Pink Zaragoza or si Mexican Zaragoza. Ganun.